Hello, good morning mga amigo, good morning sa lahat. Meron palang nagtanong sa atin nag-PM sa aking page na paano daw ang tamang proseso para makapagtrabaho at makapunta dito sa South Korea So ito lang yung ma-advise ko sa mga previous vlogs ko noon last year. Matagal ko na tong sinasabi na pinakauna nyong gagawin ay may dalawang opsyon, either self-study or mag-enroll kayo sa mga KLC school. Ano ba yung mga KLC school? Yung mga Korean Language Center o yung mga nagtuturo ng mga Korean language sa pinakamalapit sa lugar nyo. Mag-enroll kayo doon. Meron lang siyang kamahalan, depende sa tuition sa school kung magkano yung hinihingi nila. At saka yung pangalawa is yung self-study. Yung self-study naman, kung wala kayong budget, siyempre alam naman natin na ang buhay sa Pinas is napakahirap. Pwede kayo mag-self-study, mag-aral kayo sa mga YouTube, mag-study kayo ng Korean language. Yun nga lang, napakahirap kasi ikaw yung mag-study, ikaw lang yung magre-research lahat. Ang advantage naman kung mag-i-enroll ka sa mga KLC is napakaganda kasi yung school na mismo mag-a-assist sa iyo, mag-guide sa iyo, magtuturo sa iyo. Ang gagawin mo lang, mag-aral ka ng mabuti at mag-study, at pagdating ng exam, malaki yung chance mo na maipasa mo So para sa akin, hindi ko recommend yung self-study. Although maganda naman siya kasi iwas gasto ka, pero mas malaki yung chance na makakapasa ka pag mag-enroll ka sa mga KLC school So dyan sa Jinsan, gina-promote ko palagi ang aking school dyan, RDB Institute, kay Ma'am DC and si Ruel Baloro So dyan kayo mag-enroll guys. Message lang sa kuha kung sino yung mga gustong mag-aral dyan lalo na dyan sa General Santos sa aking kababayan So once na makapag-enroll na kayo, maghihintay na lang kayo ng tamang proseso, announcement ng DMW kung kailan yung registration. At saka hindi na kayo magproblema kasi yung school na mismo ang mag-alalay, mag-assist sa inyo paano mag-register So una, number one, meron kayong passport. Matagal ko na itong sinasabi, passport talaga. At least 1 year above yung expiration, mas maganda 2 years para makapag-register kayo So paano kayo mag-register kung wala kayong passport? Siyempre may plano tayo mag-abroad, dapat meron kayong passport At saka niya isipin yung gasto mga amigo. Magkano yung nagasto, magkano yung gasto sa medical. Huwag mo munang isipin yan. Pinakauna mo munang gawin is mag-aral ng Korean language. Step by step muna ang proseso So saka ko na gagawa ulit ng vlog kung paano ang susunod na proseso Una, mag-enroll muna kayo, mag-aral. Ngayon, patapos na yung 2024. By next year, February or March, magkakaroon na ulit ng registration. Exam naman ulit. So pag once na makapag-register na kayo, pwede na kayong mag-exam, ready to exam na So yun lang ma-advise ko kasi may nagtanong sa akin, maraming nag-PM sa page ko. So ito na, gumawa ulit ako ng panibagong video para clear sa lahat na dumating ako dito sa Korea December 4, 2019 So isa akong PBT passers, nag-aral talaga ako guys. Di baling medyo may kamahalan yung tuition, at least sulit naman pag makapasa ka sa exam So never nyo yung isipin yung gasto kasi once na may gusto kayo, gagawin yung paraan, di ba? Ganoon naman talaga tayo, di ba? Pag may paraan, maraming dahilan. Kung ayaw nyo, siyempre nasa sa inyo na, di ba? So keep studying, keep learning, trust lang sa sarili at trust sa Panginoon So ito lamang itatapos ko yung video na to. Sana yung mga nag-PM sa akin na nagbasa ako ngayon sobra sampo sila nga paano daw mag-start dito So ngayon gumawa ako ulit sa iyo ng video. Sana clear sa lahat. Happy Sunday everyone. Bye bye.